This is Maya. Sa session na ito, aaralin natin ang questions 49 to 55 ng Week 8 review. Ang focus natin dito ay mga concepts tulad ng shot pinning, choong pagagong, super finishing, at iba pa. Hindi lang natin kukunin ang tamang sagot, iintindihin din natin yung principle sa likod nito para sigurado tayong maalala sa exam. So ito yung magiging game plan natin for today. Pinagsama-sama na natin yung mga tanong based sa kanilang tema para mas madaling tandaan at makita yung mga koneksyon nila. Ano sa tingin mo, partner? Oo, agree ako dyan. Mas magandang strategy to kaysa sa isa-isang memorization lang. Dito, makikita natin kung paano nag-uugnay yung bawat konsepto. Okay, simulan na natin. Unang-una, pag-usapan natin ng isang bagay na pamilyar sa atin, yung mga spring sa sasakyan. Naisip nyo na ba kung bakit ang tibay-tibay ng mga yan? Dito papasok ang unang concept natin, shot pinning. So, ito ang tanong for number 49. Anong machining method daw ang ginagamit para tumagal ang buhay ng mga spring ng sasakyan? O ano, paano nga ba sila nagiging mas matibay? E di ba laging under stress yan, laging nababanat? Ang sagot dyan ay shot pinning. Isa itong cold working process. Ibig sabihin, walang init na involved. Isipin mo na lang, para kang may baril na ang bala ay maliliit na bolang metal, tapos pinapaulanan mo yung surface ng spring. Hindi nito tinatanggal yung material, pero dinodeform niya ito para tumigas. So parang minamartilyo ng libu-libong maliliit na bola para siksikin at patibayin yung surface. Gets ko? Tama! At etong mga nasa slide, ito yung mga key benefits niya. Pinapataas nito yung surface hardness at ito yung pinaka-importante para sa tanong natin, ini-improve nito ang fatigue strength. Ito yung kakayahan ng isang material na labanan yung pagkasira dahil sa paulit-ulit na stress. Kaya perfect na perfect ito para sa mga springs, gears, at shafts. Okay, gets na gets. So pag nakita ko sa exam ang mga salitang vehicle springs o fatigue life, automatic, ang isasagot ko ay shot pinning. Siguradong sigurado na yan. Good. At dahil dyan, i-level up natin. Kasi sa exam, di ba, madalas may mga tanong na ang hinahanap ay kung ano yung hindi tama. Dito nila sinusubok kung naintindihan mo ba talaga yung concept o nag-memorize ka lang. So, heto na nga ang follow-up question. Question 55. Sa mga statements na to tungkol sa shot pinning, hanapin daw natin yung sinungaling. Alin dito ang mali? Okay, isa-isahin natin. Pinapabuti ba nito ang fatigue strength? Yes, tama. Yan ang main purpose niya. Cold working process ba ito? Yes, tama ulit. Ngayon, ito yung critical part. Kapag mali ang pagkakapining o nasobrahan, pwedeng maging brittle yung material. Ibig sabihin, bumababa ang ductility nito. Kaya yung statement na nagsasabing improper pining increases ductility, yan ang mali. Yan ang exam trap dyan. Binaliktad nila. Okay, so tapos na tayo sa pagpapatibay. Ibang challenge naman ngayon. Paano ka naman magmamachine ng mga materyales na sobrang tigas na, sobrang babasagin pa, tulad ng salamin, gemstones, o ceramics? At yan ang question 50. Ano raw ang machining method para sa mga ganyang materyales? Oo nga no, interesting yan. Paano ka magbubutas sa salamin nang hindi ito nababasag o sa isang diamante? Ang sagot dyan ay choong pagagong or ultrasonic machining. Ibang-iba to. Dito, hindi yung cutting tool mismo ang kumakain sa material. Gumagamit ito ng high-frequency vibrations para pagalawin yung mga maliliit na abrasive particles na nasa isang liquid slurry. Yung mga particles na to yung dahan-dahang tumatama at nag-iirong sa workpiece. Wow! So imagine mo, libu-libong maliliit na pambato na paulit-ulit tumatama sa workpiece, hindi direkta contact ng tool, kaya safe para sa mga brittle materials. Galing! So, memory trick natin yan. Kapag ang clue ay hard and brittle materials tulad ng salamin at ceramics, isipin mo agad yung parang libo-libong maliliit na martilyo na nagvi-vibrate. Yang ay choumpa kagong. Tandaan na, si short pinning para patibayin ang metal, si choumpas kagong para i-shape ang matitigas at babasaging bagay. Magkaiba sila. Sige, next topic na tayo. Parang tayong nasa isang beauty contest pero para sa metal surfaces. Ang tanong, alin ang may pinakamakinis na finish? At yan ang question 51. Saang machine tool daw ba makukuha ang best surface finish o yung pinakamakinis sa lahat? Para masagot yan, kailangan nating alamin yung hierarchy of smoothness. Mula sa pinakamagaspang hanggang sa pinakamakinis, ito ang sequence. Nagsisimula sa broaching, gumaganda sa yonsak,
lalo pang gumaganda sa honing at nasa pinakatuktok, ang reyna ng kinis ay si super finishing. So malinaw na yan ang sagot natin. At syempre, para hindi yan makalimutan sa exam, may mnemonic tayo. BGHS. Para sa broaching, yung suck, honing at super finishing. Isipin mo lang, be good, have super finish. O diba, ang dali tandaan? Move on na tayo sa next topic. Pag-usapan naman natin ang kuryente. Paano ba ito ginagamit sa mga modernong paraan ng pagkat at pagpapakinis ng metal? Dalawang prosesong titingnan natin dito. Una, question 52. Ano raw ang pinaka-basic na circuit na ginagamit sa electric discharge machining o EDM? Ang tamang sagot dyan ay ang RC Huero o RC circuit. Meron itong resistor, R, at capacitor, C. Ang ginagawa ng capacitor ay parang power bank. Nag-iipon siya ng kuryente. Tapos, bigla niya itong ire-release para makagawa ng isang malakas na spark na siyang tumutunaw sa metal. Parang flash ng camera. Nag-iipon ng kuryente, tapos biglang release. Kaya pala RC circuit galing sa resistor, capacitor, makes sense. So, recap lang. Para sa kinis, BGHS. Para sa basic EDM circuit, RC circuit. Okay, isa pang electrical process, pero this time, para naman sa pagpapakinis. Ang tanong, anong proseso raw kung saan yung workpiece ay ginagawang anode para kuminis at maging parang salamin? Tandaan niyo yung salitang yan, anode. Dito, kailangang malinaw yung pagkakaiba ng dalawang proseso. Ang sagot sa tanong ay Jonheon Yonma, or electrolytic polishing. Dito, yung workpiece mo ay positive or anode at ang goal ay mag-remove ng sobrang material para kuminis. Yung kabaliktaran naman nito ay Jongi Dogom or electroplating. Dito, yung workpiece ay negative or cathode at ang goal ay mag-add ng material. Tandaan ha, polishing ay para mag-alis, kaya positive anode. Plating ay para magdagdag, kaya negative cathode. Classic exam trap yan. Okay, last concept na. Kung kanina ang gamit natin sa pagpapakinis ay kuryente, ngayon naman babalik tayo sa purong puwersa o pressure. Mechanical method naman ito. Ito na ang huling tanong natin. Question 54. Anong proseso raw ang gumagamit ng isang tool na idinidiin lang sa surface para kuminis ito? Walang tinatanggal, walang kinakain na material. Pressure lang talaga. At ang sagot ay burnishing or burnishing. Dito, isang matigas at makinis na tool ang idinidiin at parang ikinikiskis sa workpiece. Dahil sa pressure, yung mga maliliit na peaks o umbok sa surface ay napipisa at napapatag. Parang pinaplansya mo yung surface ng metal para kuminis. Walang tinatanggal, pinapatag lang. So malinaw na malinaw yung pagkakaiba. Si Jone Yonma gumagamit ng kuryente para mag-dissolve or magtanggal, si burnishing gumagamit ng pressure para magpatag o mamalansya. Okay, so para i-wrap up lahat, isang mabilis na review. Pag vehicle springs at fatigue life ang usapan, shot pinning yan. Pag hard and brittle materials tulad ng salamin, isipin ang vibrating hammers ng Traumpagagong. Pag hinahanap ang pinakamakinis na finish, tandaan ang BGH, so ang sagot ay super finishing. Pag basic EDM circuit, RC Roero, yung parang flash ng camera. Pag nagpapakinis by removing material at ang workpiece ay anode, yan ay Jonayonma. At pag nagpapakinis gamit lang ang pressure o puwersa, yan ang burnishing o yung pamamalansa ng metal. Tama yan. Kasi sa exam, ang pinakamalaking kalaban talaga ay yung pagkalito. Huwag malito sa Jonenyuma na nag-aalis at sa Jonki-dogum na nagdadagdag. At huwag ding paghaluin ang short pinning na pambobomba para tumibay at burnishing na pamapalansya para kuminis. Once na mamaster niyo yung difference nila, you'll be unstoppable. Good luck! Yes, good luck sa inyong lahat. Maya Explainers is brought to you by the first licensed remittance company in South Korea.